Magandang araw mga brothers and sisters. So in this video, pag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa mga principle na ino-observe or ginagawa ng mga members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Okay? Para sa mga hindi miyembro ng simbahan na nanonood sa ating channel ngayon sa video na ito siguro ay iba sa inyo. Okay? So kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng content regarding sa paniniwala ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, pwede kayong mag-subscribe sa channel natin at mag-like din ng video natin para makakuha kayo ng mga updates kung kayo ay interesado sa ganitong mga topics. So ang pag-uusapan natin in this video specifically ay ang tinatawag nating fasting. Okay? Itong fasting, alam kong narinig na ninyo ito sa mga ibang religious leaders or nabasa na ninyo ito sa mga libro na binabasa nyo or may nakapag-share na sa inyo nito. So sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ang fasting ay karaniwang ginagawa ng mga miyembro nito tuwing first Sunday of the month. So ibig sabihin, kung halimbawa ngayon, New Year ngayon, January 4, ito yung first Sunday of the month ng 2026, ng taon ng 2026. So dito, sa araw na ito, yung mga miyembro ng simbahan sa buong mundo ay nagkakaroon sila ng fasting. Ano ba ang fasting? So yun yung una nating sagutin. Ano ba ang fasting at sino-sino yung pwedeng gumawa nito at ano yung epekto nito sa tao na gumagawa nito at sa ibang tao na pinaglalaanan ng fasting at ano ang ginagawa ng simbahan tungkol dito. Okay. So una, yung tanong na ano ba yung fasting? So yung fasting basically by definition, ito yung hindi kakakain. Okay? Ito yung hindi kakakain ng kahit anuman at iinom ng kahit anuman sa loob ng dalawang magkasunod na kainan. Halimbawa, yung breakfast, hindi mo siya kakainin at wala kang iinumin doon. And then yung lunch, hindi mo rin kakainin at hindi ka rin kakain at hindi ka rin iinom sa lunch. So yun yung magkasunod na meals na tinatawag, 2 consecutive meals, para ito ay matawag nating fasting. Ganun din, pwede ka naman magsimula sa gabi, hapunan, hindi ka kakain, at sa morning, hindi ka rin kakain ng kinabukasan. So kakain ka na sa lunchtime ng sunod na araw. So itong fasting ay sinisimulan natin sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagfa-fasting kasi, my dear brothers and sisters na nakikinig saan mang lupalok ng mundo, ang pagfa-fasting ay merong purpose. Hindi lang basta gugutumin mo yung sarili mo at mag-skip ka ng meals. Meron siyang purpose. Ibig sabihin ng purpose, ang fasting kasi, ito yung parang mas malalim pa sa tinatawag nating panalangin. So para maantig mo ang puso ng Panginoon at mas kumbaga magkaroon ng milagro sa buhay mo, which is marami na ako mga testimonies regarding sa fasting na marami talagang miracles na nangyayari kapag ang tao ay nagpa-fasting. Okay? So ito ay mas malalim na kumbaga covenant or gagawin mo na principle sa Panginoon. Parang mas maaantig mo yung Panginoon. Halimbawa, meron kang pinapanalangin na family members na gusto mong gumaling, pwede mo siyang ipag-fasting. So, umpisahan mo siya sa panalangin, tapos meron kang purpose kung bakit mo ginagawa yung fasting. Tapos, throughout your fasting, sa 2 meals na hindi ka kakain, dapat hindi ka matukso na ma-break mo yung fasting mo. Dapat hanggang matapos yung 2 consecutive meals na ito, ay magtagumpay ka na hindi ka kumakain at umiinom ng kahit na anong uri ng pagkain at inumin para mapagtagumpayan mo yung fasting. So sa oras na matapos na yung iyong fasting, i-close mo na siya sa prayer din. So ibig sabihin, after nun, matagumpay na yung fasting mo. Ngayon, ano naman ang epekto nito sa taong gumagawa nito? Actually, itong fasting ay ginagawa na ng mga saints noong 19th century. Pag sinabi nating 19th century or 18th century, pag sinabi nating 18th century, ito ay sumasakop sa 1800s hanggang 1899. So naipanumbalik ng propetang Joseph Smith ang simbahan nung siya ay taong
nasa taong 14 years old pa lamang or 1820. Okay, na ipanumbalik ang simbahan noong 1836 sa kabuuan nito at meron ng simbahan muli at naipanumbalik din by revelation ang fasting. Okay, so ngayon, noong 1836 pa lang, alam na ng mga saints na maraming mga benepisyo sa katawan natin, sa kalusugan natin, ang pagfa-fasting. Dahil ngayon, sa mga lumalabas na pag-aaral, isa yung fasting sa nagpapagaling sa mga mechanisms ng katawan natin, sa mga organs natin, dahil of course na-empty or nawawalan ng laman yung tiyan natin, at pag nawawalan ng laman ang tiyan natin, nagkakaroon ang immune system natin according to science na magkaroon ng time to repair our cells. So ganun siya katindi, ganun kabisa yung fasting, brothers and sisters, napakahalaga niya. So ngayon, kapag nag-fasting tayo, of course, dahil meron tayong hiniling sa Panginoon at na-skip natin yung mga meals natin, anong gagawin natin? Ano yung magiging epekto nito? So, una, yung meals natin, halimbawa, kumakain tayo ng every meal, sabihin na natin na 50 pesos per meal. So, i-compute na natin yung 2 consecutive meals natin, 100 pesos yung na-skip natin na instead na kinain natin ay hindi na natin kinain. So, yung pera na yon ay pupunta sa mga leaders ng simbahan. Hindi literal na leaders ng simbahan ang makikinabang, kundi sila yung in the Lord's way, sila yung protocol na authoritative na tao na pagbibigyan natin ng pera na yon. At sila naman in turn ang magre-report nun sa main headquarters ng church. At yung church, pupunta naman sa kanila yung mga monetary or yung mga pera na nalilikom ng mga leaders at nire-report. Okay, yung mga dine-deposit nila sa Imlovillier, sa mga bangko, etc. At yung church, yung kabuuan nito, sila yung tutulong sa mga tao na nangangailangan ng pera na yun. So yun yung epekto ng fast offering na ginagawa mo. Kaya kung lagi kang nagpa-fasting, marami kang taong natutulungan na mas nangangailangan around the globe. Especially yung mga tao sa Africa. Africa is the one of the largest continents in the world, at dun matatagpuan yung top 10 na pinakamahirap na mga lugar or pinakamahirap na bansa sa buong mundo or sa kontinente na yun. Kaya kung ikaw ay nagpa-fasting, nakakatulong ka sa mga taong hindi nakakakain araw-araw or hindi nakakain ng 3 times a day or nagugutom, sabihin lang natin. And dito rin nanggagaling sa fasting yung tinatawag na mga humanitarian efforts fund. Iba din yung tithing. So pag-uusapan natin sa ibang video yung tithing. So kung gusto mong malaman ang tungkol sa tithing, mag-subscribe ka sa video na to or sa channel na to, and pakilike yung video na to. So yun yung epekto ng fast offering sa mga tao na nangangailangan. Especially ngayon, may digmaang nangyayari sa Ukraine and sa Russia, ganun din sa Israel and Palestine. Okay, yun yung mga ongoing na digmaan ngayon. So yung fast offering natin, alam ng prophet, na living prophet natin, which is si Dallin H. Oaks ngayon, at ng kanyang mga kasamahan sa leadership niya, kung saan pupunta na mas mabisa or epektibo at gagamitin yung ating fast offering. So yung fast offering, ang pinaka main goal nito ay para sa taong pinaka main benefits nito ay para sa taong gumawa nito. Kasi pag nag-fasting tayo, mas lalo tayo nagiging disiplinado. Kakaroon tayo ng control. Kahit gutom tayo, nagkakaroon tayo ng disiplina, control, and we are being close to God. At yung na-skip natin na meals, yung pera na ibibigay natin sa church, ito naman yung gagamitin ng church na maitulong sa mga naghihirap, sa mga hindi nakain saan mang lupalop ng mundo. So parang kumbaga you are shooting 2 birds with 1 bullet. Sa isang pag-fasting mo lang, marami nang magbe-benefits. Ikaw, pati yung ibang tao. So yun yung natin, brothers and sisters, yung talakayan natin tungkol sa fasting. So ngayon, sa mga members natin na nanonood ngayon, pwede nyo i-comment yung inyong mga karanasan, mga miracles na nangyari tungkol sa inyong pagpa-fasting at yung mga testimonies ninyo regarding sa fasting dyan sa comment section. Sa mga sa mga hindi pa member ng simbahan, paki-comment nyo nga kung meron kayong mga question regarding fasting or kung interested din kayong gawin ang pagpa-fasting. So yun lamang yung ating talakayan ngayon. Open yung video na ito
for question and answer. So kung gusto niyo magpa-shoutout pala, mag-comment lang kayo dyan sa comment section ng hashtag Kuya Mike or hashtag Project Salvation pa-shoutout or Science of Salvation pa-shoutout. And then i-shoutout ko kayo sa mga susunod na videos natin. Gumagawa nga pala tayo ng 1 video per week tuwing Sunday. So abangan ninyo yung ating mga next na mga episodes, next na mga talakayan. So ngayon, fasting ang pag-uusapan natin. Siguro sa mga susunod na video natin, we talk about tithing, we talk about missionaries, we talk about plan of salvation and other matters na pinag-uusapan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang goal ko dito is to encourage everyone to invite them to come to Christ, to come closer to Christ. Hindi sa akin, hindi sa ibang tao, hindi sa church, kundi to get closer to the Lord Jesus Christ. Dahil yun yung pinakang ultimate goal natin, to become like Him. Okay? So yan lang muna sa ngayon, my dear brothers and sisters. Happy Sabbath Day sa inyong lahat ngayong araw ng linggo. So once again, this is Project Salvation. Peace out.